Okay, so for today's video is ipakita ko sa inyo ang ganda ng Davao City underground cabling system dito sa Ramon Magsaysay Avenue. So we have 3, no? So milestone na ho yan, no? Grabe, the best na achievement yan ng, ng mga taga Davao at ng mga Duterte. Kasi nga, first ever in the Philippines and one and only city in the Philippines na nagkakaroon ng implementation sa underground cabling system ng ganito kahaba, no? At ganito kabilis, ganito kaganda, no? Effective. So may mga iba namang siyudad sa Pilipinas na sumunod, no? Or yun, gumaya or sumunod na mag-implement din ng underground cabling system. Pero hindi sila kagaya sa Davao City na sobrang haba talaga ng mga kalye. So para sa aking estimation lang, siguro nasa mga hindi bababa sa 7 km long ang aming underground cabling system ho dito, no? So yun ay kabuuan, no? 7 kilometers as a whole, total. So yun ay binubuo na 3 kalye. It's same recto na napakahaba, no? So San Pedro Street din na napakahaba. And ito na yung pangatlo, Ramon Magsaysay Avenue. So this time lalakarin ho natin. So parang nasa tayo, no, kalagitnaan ng kalye nitong Ramon Magsaysay Avenue. Sabihin natin so yan po yung pinaka-intersection, yung may building na yan, that's Vivaldi Residences. So yan po ay intersection ng same recto and Ramon Magsaysay Avenue. So yan sa lugar na yan. Di ba, wala kayong makikita mga overhead wires, tama? Di ba? So ang galing, very good, no? So Duterte ng malakas. So bakit nasasabi achievement namin itong mga taga Davao kahit hindi man kami ang gumagawa? Well, of course, kami ang bumoto ng mga Duterte, di ba? So binoto namin sila. So very satisfying or satisfied voters ako dito, no? Potante sa mga Duterte na, di ba, nakakatuwa yun, ha? Tinan mo yung City of Manila, tinan mo yung Taguig, tinan mo yung Quezon City, tinan mo yung Pasig City. Sobrang yaman ng mga syudad na yan kung ikumpara sa Davao City, pero hindi lang kayang gawin yung ginawa ng Duterte, ng mga Duterte, Basti Duterte, Sara Duterte, and Rodrigo Duterte, no? Hindi lang kayang gawin yung ginagawa nila na ibaon ang mga electrical wires or yung mga overhead wires na gawing underground cabling system, just like any other progressive countries or first world countries in the world, di ba? So paano yan? Paano natin yan i-debunk, no? Sa mga galit na galit sa mga Duterte, wala talaga tayong magagawa dyan dahil meron talaga sila resibo, no? In fact, hindi rin sila nagmamagaling, hindi sila nagbubuhat ng mga bangko nila, no? Hindi sila nag-broadcast ng kanilang mga ginagawa, mga tao talaga mismo. So dyan sila lamang, no, sa ibang mga politician. Actually wala naman talagang para sa akin lang akin lang to, maaaring hindi lahat papabor or sasang-ayon sa sabihin ko, pero so far Duterte lang talaga ang nakagawa ng mga ganyang bagay. So yung talagang mamahalin sila ng mga taong bayan na hindi kailangan gumastos ng pera, yung ganon, hindi kailangan magbayad ng mga trolls, hindi kailangan mag-hire, no, ng mga troll nga, mga ganyan, mga vlogger na babayaran. So talagang mga taong bayan na yung nasasabi ng katotohanan tungkol sa mga ginagawang maganda. Oh, ganda nito, tingnan mo. Oh, yun, mga bayarin. So ibig sabihin, na to, kakatapos na itong talagang makompleto or maibaon lahat, yun, no? Sumayin natin, ha? Yan yung mga electrical wires, no? Baon na siya. Ayos, nakakatawa, no? So congratulations Davaoenyo. Oh, isa namang isa naman tong karangalan natin mga taga Davao. Talagang saludo ang ibang mga saludo at proud at saka inggit, no? Hindi man naiinggit pero natutuwa marami ng mga Pilipino na outside Davao City. Yun na nga, na napakaswerte na natin kasi nagkaroon tayo ng Duterte sa ating syudad na napakagaling mamuno, napakagaling mag-lead, no? Napakagaling magpatupad ng mga batas, mag-implement, no? The best. Oh, ganda tignan. Grabe, napakaliwalas. Ganyan lang yan. Simple lang, no? Wala man kaming talagang mga nagtataas ng mga skyscrapers. Pero bawing-bawi kami sa pagandahan ng kalye, linis, no? Pag-uusapan, linis, ganda. Maganda kasi nga, wala ka nga makikita overhead wires. Ay, hindi ito sabay naman na iba dyan, BGC, meron sa BGC. First time na mga taga Davao magkaroon ng underground cabling system. Ano kayo? First time in the Philippines talaga to. Hindi lang sa Davao.
First time in the Philippines na magkaroon ganito kalinis na kalye. So yung mga binibilang BGC, hindi ho yun kasi hindi yun maikikredit sa City Mayor ng Taguig. Kasi yun ay gawa ng mga Ayala. Diba? Pag sinabing Ayala o pag sinabing mga mga business districts, mga private corporation, matik yan. Ang naka-underground cabling system talaga lahat yan. Kasi may budget sila, may pondo. Diba? Bakit hindi magawa ng City of Manila? Bakit hindi magawa ng Pasig City? Bakit hindi magawa ng Quezon City na magbaon ng mga kuryente sa ng mga public places, public roads, diba? Kasi walang pera. Hindi kasya yung hundreds of billions nila, na GDP. Hindi kakasya, Hindi yung kanilang mga kapirahan, hindi enough para pampabaon ng mga kuryente. Kasi iba yung pinaglalaanan nila, iba binubulsa, nalagay sa malita, ayan. Basta binubulsa, kaya yung bahala kayo dyan, magkakandabol-buhol yung natin nila, papawid. Ang mahalaga ay may laman ng bulsa nila. So dun sa Davao City, hindi ganyan ang mga Duterte, hindi sila nagnanakaw, Hindi nila binubulsa yung pera ng taong bayan. Talagang ginagamit nila pambili ng mga sasakyan, ng mga kapulisan, bombero, ginagamit nila pambiling fire truck, mga ganyan, 911, ambulance, pinambili ng mga equipment, mga robot na pangkuha ng mga bomba. Galing ng Davao City. Mayaman ang Davao City. Hindi nga siya kasing yaman ng Manila, ng City of Manila, ng Makati or Quezon City, pero grabe, well spent talaga yung pera ng taong bayan dito sa Davao City. Talagang merong magandang napupuntahan ang bawat sentimo nating binabayaran as taxpayers. Diba? Angas tignan, only in Davao City, walang makakatalo sa Duterte brand of leadership. Yan, underground kayo ganda tignan, diba? Lagi pag sinasabing underground cable system, agad-agad ma-associate natin first world country, mga European countries, mga ganyan. So dito sa Pilipinas, hindi natin to sinasabing Europe of the Philippines, kundi we have here Davao City, Philippines. So tingnan nyo, ganda. So sa portion na to dito, hindi pa siya pala tapos lahat, meron pa rin natitira na iwanan. Pero para saan din naman, papasaan din yan at nawawala rin yan dyan kahit paano. Okay, so dito na magtatapos yung video ho natin. Maraming salamat sa panonood. Kasi wala nang sa unahan na yan, may mga kuryente pa nakikita, mga may mga electrical wires pa na makikita overhead. So dito na tayo matatapos sa ating vlog, sa ating video. See you sa susunod. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride.
walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid, or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate, and I just stood afraid of fate. If I don't take that step today, you'll vanish with the train, and I'll never see your smile again. Nice one view sa lahat. Tapos may dagat. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe, with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named, while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard, in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist, and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid, or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate, and I just stood afraid of fate. If I don't take that step today,